Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sumampa na po sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa paghagupit ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng bansa. 2 po sa mga nasawi ay mula sa Bicol Region. 7 ay galing po sa Naga, 5 sa Catanduanes, 4 sa Albay at 1 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sursugon at Masbate. Hindi pa man tuluyang nakalalabas ng bansa o ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine, inaasahan daw pong ito'y babalik. Oras na makalabas ngayong araw. Pero hindi lang daw po ito dahil ngayong weekend ay inaasahan papasok din sa Philippine Area of Responsibility ang isa na naman bagyo na ang pangalan ay Leon. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay, how are ya? Balitaan nyo nga kami ng sitwasyon sa inyong lugar. Dito ho sa Metro Manila, ang lakas din ng ulan at hangin kagabi. Mula kahapon ng hapon actually, kumbatsero. At itong buong magdamag. Mabuti na. May mga lugar na may mga tubig baha pa rin dito ho sa Metro Manila. Mamaya kukuha tayo ng update. Pero yung mga main thoroughfare tulad ng Espanya, walang problema. Maayos walang tubig. Hindi naging water world ang Espanya ngayon. Pero yung mga inner streets kumbatsero dito sa Manila ay may mga tubig, may mga unpassable roads. Kaya doon sa mga bumibiyahe ngayon, matyagan yung mabuti ang inyong mga dinadahanan. Chill lang, dahan-dahan lang. Lalo pat wala namang pasok. Wala pa rin hong pasok sa buong Luzon. Buong Luzon. Ang At hindi mga lang estudyante to, hindi lang estudyante. Pati ang gobyerno, opisina. Maliban na lamang doon sa mga may kinalaman sa disaster. Kayo ang kailangan. Tulad din naman namin dito sa media. Na pumapasok. Habang may bagyo, ang media lalong may pasok. Ayan. Pero hindi tayo ligtas, kumbatsero. Hindi tayo exempted sa epekto ho ng bagyo. Sa katunayan,
ang dami hong wala dito ngayon sa amin sa DZRH dahil mga naapektuhan din ng baha. Totoo, gaya nitong si Mother. Si Mother ay nasa Japan. Iba yun. Talagang naka-schedule. Naka-schedule. Si Kuya Eric kaya. Si Kuya Eric. Palagay ko si Kuya Eric. Baka nasa Hong Kong ngayon si Kuya Eric. Hindi kaya naapektuhan yan dyan sa may lugar ng... sa Amparo Subdivision. Oo, doon sa lugar na yun. Balitaan nyo ho kami. Pwede ho kayong mag-text sa amin. No? Kalimutan muna natin yung mga may init na mga isyong politikal. Magbalitaan muna tayo. Pasahan tayo ng mga impormasyon. Yung tamang impormasyon. Tamang impormasyon. At kung mayroon kayong maisesend pang mga pictures and videos, pwede ho ninyong ipadala para lalo na kung hindi pa kayo napapansin ng national government, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Yan po ang mabanggit ko lang, Kuya Dan Villamil ng Pag-asa. Kuya Dan, good morning. Nung mangyari yung July 16th killer quake, yun ho ang naging daan para malaman ng lahat, lalo na ng gobyerno ang mga nangyari sa mga malalayong lugar. Yung pasahan ng impormasyon ng mga tao. Pero wala pang cellphone nun wala pang text nun 1990, kumbatsero. Kaya ang nangyari doon ay yung radio transceiver. Yun ang nagamit ng gusto. Kaya sana ngayong meron naman tayong cellphone at marami namang hindi naman lahat ng lugar ay nawalan ng kuryente. Yung iba naman dyan nawalan nga ng kuryente pero meron pa rin juice ang kanilang cellphone. Yes. Pwede ho kayong magbigay ng mga situational report sa inyong lugar. Tulad na lamang ng ginagawa ng ilang mga LGUs, tulad ng Makati. Ang Makati City Government, si Mayor Abby Better, nagpadala kaagad ng team ng rescue. Yung rescue team ng Makati ay pinadala kaagad papunta ng Bicol. Nung kasagsagan ng pagbuhos ng ulan at matataas na tubig baha dun sa lugar, marami hong mga hindi ho makatawid diyan kaya iba yung may mga tamang gamit. Kumbatsero. At nakatutuwa yung mga ganon. Nung panahong sila ang nangangailangan, ganon dapat. Tumutulong yung kapwa nila. Pero ngayong iba naman ang nangangailangan, ang may kakayanang tumulong ay tumutulong. Ang Maynila, kumbatsero, si Manila Mayor Honey Lacuna. Ganon din, di ba? Meron din ho silang pagtulong na ibinibigay para sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Rescue. Nagpadala sila ng rescue team ang lungsod ng Maynila. Ito pong si Mayor Honey Lacuna at ang kanyang mga kasangga dyan sa Maynila. Sabi nga niya, kumbatsero, itong panahon na to ng krisis, lalong kailangan ang pagtutulungan. Ayan, tama ho yan. Baka sabihin nyo, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang magpapadala ang Maynila? Hindi ho, nung isang araw pa nagpadala at mukhang nung kinailangan pa nagdagdag pa, kumbatsero. Yun, tsaka dyan sa Bicol, ang daming lugar ang hindi humuhupa ang tubig. Hindi bumababa, hindi kumakati. Kaya nga, kumbatsero, ang sabi nung mismo sila Governor El Rey Villafuerte ang nagbanggit na mas matindi ito sa Undoy. Totoo naman pala. Totoo. Sige, tanungin na nga natin sa Pag-asa. Tanungin na nga natin. Baka masagot tayo ng Pag-asa kasi kung ano-ano impormasyon ng iba-iba yung impormasyon na tatanggap natin. Tsaka iba-ibang numero ang nakukuha natin. Yung sa amount of rainfall na bumagsak dyan po sa Kabikulan. Sa Bicol. At itong papasok na isang bagyo na anong tawag? Leon. Tatawaging bagyong Leon. Leon Guerrero. Itong papalabas na si Christine, hahatakin pa niya. Pabalik. Naku, anong tawag sa epekto na yon? Fujiwara effect. Ito, si Kuya Dan Villamil ng Pag-asa. Magandang morning! Good morning, Ka Jerry, Ka Tunying at mga tagapakinig sa DZRH. Tama ba kami doon sa binanggit namin yung Fujiwara effect?
Well, sa ngayon po, hindi natin tinatanggal yung possibility na ito nga yung mangyari, no? Pero ngayon, less likely naman na mangyari ito. Kasi isa sa mga senaryo, yung criteria na magkaroon tayo ng Fujiwara effect o yung isang tawag pa, yung binary interaction ng dalawang bagyo, dapat parehas sila ng intensity. So, itong si Christine, severe tropical storm, samantalang itong bagyo nating binabantayan ay tropical depression pa lamang at masyado silang malayo sa isa't isa para magkaroon po ng direct interaction. So, lumiliit yung tsansa na magka-Fujiwara effect. Well, sa ngayon po maliit yung chance pero tumakumbaga yun po yung scenario natin nakikita in the coming days. Base nga po sa ating latest track and intensity forecast kay Christine. May posibilidad kasing paglabas ng PAR by Monday or Wednesday maglulup ito sa labas ng ating PAR. So yun ang magiging dahilan ng pag-return bout, about phase, pagbalik ni Christine. Kung sakasakaling magkaroon sila ng interaction. Opo, yes. So, pero kailangan kong bigyang diin no, na heavily dependent yung magiging galaw nitong si Christine kung lalakas ba or mas lalayo pa itong bagyo na ating binabantayan sa labas ng ating PARP. So sa ngayon, kumbaga, Jerry Katunying, mataas pa yung uncertainty natin sa totoong kung ano ba talaga yung mangyayari sa dalawang bagyo na ito. Sana nga, baka pwede nyo namang pasabihan na Kuya Dan na Leon, huwag na siyang magpalakas. Saan na ba siya ngayon? Hindi pa siya Leon. Hindi pa po yung Leon. So malayo pa po ito sa ating PAR at yung latest location naman po natin kay Christine as of 4 a.m. today ay sa layong 125 kilometers west-northwest ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union. Ito may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 95 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw west-northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Ayun, bumilis na ano. So ang mga kailan ito lalabas ng PAR? Posible ngayong hapon or mamayang hapon lalabas na ito ng ating PAR. Pero gayon pa man, malaking bahagi pa rin ng Luzon makaranas ng mga pagbugso ng hangin at yung mga pag-ulan, especially dito sa western section ng Luzon area. Ayun, tayo dito sa Metro Manila, kahapon hanggang kagabi, ang lakas ng ulan at hangin. Kajeri Katunying, makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin at ulan ngayong araw. Pero as compared kahapon, unti-unti naman papabasa yung mga pag-ulan na ito. So, kalat-kalat na thunderstorms lamang ang ating inaasahan. At over the weekend, papatuloy yung pagganda ng panahon, generally improving weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon. Salamat naman. Mapahinga naman yung ating mga kababayan. Tungkol po dun sa amount of rainfall, Kuya Dan, pakiklaro nga po yun. Meron po kasi lumilitaw ng mga balita na umabot daw ng 700 millimeters in 24 hours ang bumagsak na ulan dyan sa Kabigulan. So 500 dito po sa stasyon natin sa Daet, Camarines Norte. Ito yung verified data po natin as of now. So for 24 hours ng October 22, nakatanggap po tayo ng 528.5 millimeters ng pag-ulan. Kung ikukumpara natin yon sa station normal, ito yung usual rainfall na natatanggap ng estasyon ng Daet sa isang buwan, ito ay 489.6. So ikukumpara po natin, bumagsak yung more than 1 month ng pag-ulan. Dapat na pag-ulan ng stasyon as within a period of 24 hours. So very significant na pag-ulan po ito, kaya ito sa dahilan kung bakit nakaranas po tayo ng malawakan pagbaha dito sa areas ng Bicol. Yung Ondoy po, tama po ba? 455 millimeters lang yon in 24 hours? 528.5 millimeters po yung 24-hour rainfall natin. No. Yung Ondoy. Yes po, si Ondoy, 400 millimeters po. For 24 hours. So talagang grabe pala itong si Christine, ano? Yes po, opo. So, kumbaga na-surpass na po yung rainfall amount na nadala na yung Ondoy dito sa Metro Manila. Yung kasagsagan niya. Yung ibinuhos niya dyan sa Bicol, yung na-monitor ninyo sa Bicol na rainfall, yun na yung pinakamataas, Kuya Dan. Opo, so as of record sa ating records, so ito pa nga po yung record high na ating rainfall amount dito sa area ng Daet, Camarines Norte. Katulad dito, may nagpapadala sa atin ng information. Ang Naga pala, ang sea level ng Naga ay 66 meters above sea level. May parte ng Naga 66 meters ang above sea level, pero binaha pa din.
Parang ganun ang point nila. Ganun, dahil sa dami ng ulan na Kuya Dan. Opo, yun nga po ka Jerry Kataning. So, kumbaga yung Bicol in the past, in these times ng sakuna, no? Kumbaga, generally, resilient ang malaking bahagi ng Bicol region given its topography. Pero yun nga po, since sobrang lakas ng pag-ulan na naranasan nadala ni Bagyong Christine, yung Daet River in particular or yung malaking bahagi, yung tributaries ng river basin nitong Bicol region, nakaranas nga po tayo, nakapagtala tayo ng malakang pagbaha. Oo, grabe ano. So, itong mga naranasan sa ibang parte ng Quezon, Batangas at yung mga naranasan ng mga taga Northern Luzon, lalo na ng Isabela, ay hindi na ganun kataas ang rainfall na inyong na-monitor. Opo, so for the next 24 hours, yung pag-ulan na lamang ay focus mostly dito sa western side ng Luzon area. So mababawasan na po yung mga pag-ulan, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan. Pero may pagbugso pa rin ng hangin dahil may kalawakan yung radius nitong si Bagyong Christine. And ayun nga po, generally improving weather conditions over the weekend. Very good. So most of Luzon and Visayas, posible na tayong masikatan ng haring araw. Okay. Over the weekend po. So itong tatawagin natin Bagyong Leon, kailan ito papasok naman ang PAR? Possibly po, so possibly by Sunday hanggang early next week, ito po yung time period na ating tinitignan sa posible ito pagpasok ng ating PAR. So sa ngayon, malayo pa ito sa ating bansa, no? So once na pumasok ito ng tinatawag nating Tropical Cyclone Advisory Domain, magre-release naman po agad tayo ng official track ng Pag-asa. Oh, pero ngayon, bagyo na siya. Opo, bagyo na po siya. Malayo pa sa atin, so paring lumakas ito habang papalapit sa atin. Yes po, maaring lumakas or maaring magbago po ng galaw. So more than 2,000 kilometers yung location po nito east of Visayas, yung latest location natin as of 3 a.m. today. Okay. Ito, isa na lang, kumbachero. Yung pagsukat ng rainfall, ito ba 12 a.m. to 11:59 p.m.? Yung pagsukat po natin ng rainfall every 3 hours po yan, no? So yung nabanggit kong data kanina for a period of 24 hours po yung pagulan na yun. 24 hours. Okay. So talaga, meron kasing nagsasabi na 12 a.m. to 11:59 pero ang tama raw na sukat ng Pag-asa ay na ginagawa niyo ay 8 a.m. to 8 a.m. 8 a.m. today. Kunyari po 8 a.m. today, 8 a.m. tomorrow. So yun po yung standard pong practice ng Pag-asa at iba pang mga yung mga meteorologists po sa ibang bansa na po yung practice natin. Thank you Kuya Erwin Aguilar sa input mo, taga Pag-asa din. Kuya Dan, maraming salamat po sa inyo at ang mga taga Pag-asa at iba pa sa ibang mga disaster agency employees. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Maraming salamat po ka Jerry Kataning, magandang umaga sa inyo. Dan Villamil ng Pag-asa. Jerry pa Anthony Tampesa. So ito na yung record high 528 in 24 hours. Oo, sa kasaysayan ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Mas mataas pa ho sa Undoy. Oo. Hindi, pero mahigit isang buwan. Hindi yung naunang narinig natin na may binabanggit na mahigit. 3 buwan daw. So itong pag-ulan na to ay pang mahigit isang buwan ito. Pang mahigit isang buwan na nabuhos. Na ibinuhos lang sa loob ng 24 oras. Mario. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Yung mga taga-Pag-asa, sigurado marami dyan naapektuhan din. Kumbatsero, mga bahay nila, mga kasamahan nila, pero kailangan pumasok. Kaya mga bayani yan na sinasabi nating bayani. Kaya yung mga yung iba kasi makabas lang yung bang sila paupo-upo lang sa bahay nila in the comforts of their dining room pag walang living room, pag walang magawa maghahanap ng ibabash dahil wala nang magawa. Ang pinakamainam mong gawin natin ngayon, lalo na doon sa mga hindi naapektuhan, hindi ho walang kaipe-epekto sa ng bagyo, yung pagtulong sa anumang maliit na pamamaraan, na paraan. yung pagpapadala ng
tulong sa mga tulad ito. Anong Operation number? Tulong. Anong number? Itong Operation Tulong. Marami tayong mga kababayan na ganyan ang ginagawa, kumbachero, na dahil hindi sila naapektuhan kahit dumaan sa kanilang lugar yung isang malaking kalamidad. At mahirap din naman kasi kumbachero, mag-impake ka pa, maghanap ka pa. Ang ginagawa, nagpapadala ng tulong dito sa mga fund drive na ito, nagpapadala ng pera bilang pasasalamat na rin na sila'y hindi naapektuhan ng kalamidad. Tulad nito, kaysa sa mangbash ka, gamit mo cellphone mo, padala mo. Baka padala ka. kahit magkano lang. Kahit magkano lang. Pag pinagsama-sama natin yan, kahit magkano na yan, makabubuo ng halaga yan na makatutulong sa ating mga kababayan. Ito pong MBC Operation Tulong, #Christine PH. Meron ho tayong fund drive, Operation Tulong Fund Drive for the victims of Christine. MBC Operation Tulong is sa Metro Bank. Ito ho ang account number, 6407 6400 86412. Ayun. Ayan, 6407 6400 86412. Yan po ang sa Metro Bank. Meron naman pong BDO, ang MBC Operation Tulong Incorporated. Ito po yung numero 0005 0803 5635. Ayan. Baka nalito kayo doon, ha? O bibilisan ko na. 0005 0803 5635. Ayan. Pagtulong-tulungan ho natin, pag ang pagpasan sa problemang sinapit ng ating mga kababayan. Naalala nyo pa ba nung tayo po mismo ang naapektuhan ng pagbaha, nung tayo ang nakalamidad dito sa Metro Manila, yung Undoy, yung pong mga as far as Mindanao, as far as Northern Luzon, nagpadala po ng tulong dito sa atin sapagkat sila naman yung hindi naapektuhan ng kalamidad noon. Ganun tayo Basta bayanihan. Sama-sama. Kaya. Oras po natin. Achi, Mr. Jalam Tang, Lakyam Yakgohun, 6:25 ng umaga. ACS Balita, susunod na. RH! Ay naku, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, October 25, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 14 na lugar sa bansa isinailalim sa state of calamity. Mga nasawi dahil sa bagyong Christine, umakyat na sa 26. Bayanihan Spirit nangingibabaw ngayong may bagyo. Mga pangalan ng party list na sasabak sa 2025 elections, ipinaskil na ng COMELEC sa kanilang website. Kopya ng panukalang 2025 national budget formal lang natanggap ng Senado. Lalaki nagpalit ng damit para makapagnakaw sa isang tindahan sa Lawag, Ilocos Norte. Monthly allowance ng mga senior citizens sa Maynila, dodoble. Dodoble sa susunod na taon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, isinailalim na sa state of calamity ang 14 na lugar sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Unang nagdeklara ang nasa 12 munisipalidad sa Eastern Samar
na kinabibilangan ng Maydulong, Borongan City, San Julian, Sulat, Taft, Canavid, Dolores, Oras, San Policarpio, Arteche, Maslog, Jipapad, pati na ang Lope de Vega. Sa lalawigan naman ng Northern Samar. Kasunod nito, nagdeklara na rin ng state of calamity ang buong probinsya ng Cavite matapos na mapuno rin ng tubig baha dahil sa magdamag na buhos ng ulan. Umakyat pa sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng bansa. Kabilang po dito ang 20 nasawi sa Bicol Region, kung saan 7 ay mula sa Naga, 5 sa Catanduanes, 4 sa Albay at 1 sa Camsur, Cam Norte, Sorsogon at Masbate. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 12 ang kumpirmadong patay at 7 rin ang nawawala. Nagtalaga na ng mahigit 260 tauhan ang Quezon City Police District upang tumugon at mag-monitor ng mga binahang lugar sa QC. Partikular na dineploy ang mga ito sa Laloma, Masambong, Galas at Payatas, Bagong Silangan upang tulungan ang mga apektadong pamilya at tiyakin ang seguridad sa mga high-risk areas na ito. Pagtitiyak ni QCPD Director Colonel Melencio Buslig Jr. nakahandang sumuporta ang QCPD lalo na sa mga nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. Yan ang polis, di ba? Hindi lang kampanya sa droga, kundi sa ganitong pagkakataon, pangangailangan, kumikilos din. Alas 6:32 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Pinag-aaralan na ng DepEd ang mga araw na nawala sa mga estudyante dahil sa sunod-sunod na suspensyon ng pasok sa mga paaralan bunsod ng Bagyong Christine. Inamin ni Education Secretary Sani Angara na labis na naalarma ang ahensya sa madalas na suspensyon ng klase. Bunsod nito, inaalam na ng DepEd kung posible bang magsagawa ng make-up classes at kung kailan ito gagawin. Alas 6:33 ang ating oras, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Makibalita tayo dyan sa Northern Luzon, lalo na sa Isabela. Ano yung lugar? Dibilacan. Doon nag-landfall si Christine. Ito na, nasa linya natin si Governor Rodito Albano. Governor, magandang morning! Good morning, Jerry. Good morning, Anthony. Magandang umaga sa inyo dyan. Okay. Kukumustahin ho namin kayo dyan sa Isabela. No? Nag-landfall nga yung bagyo. Mataas yung hangin nung pumasok sa amin sa Dibilacan. Kaso, nagdulot ng matinding ulan dun sa Mountain Province. Ang nangyari, yung Sifu Dam sa Mountain Province, bumaba yung tubig. Naapektuhan yung, wala naman kaming casualty, naapektuhan, nagbaha sa isang barangay sa amin, sa barangay Sipu Rojas. Kasi, ano yun nung bumaba yung tubig, dun sa... Gob? Naku, nawala. Babalikan natin. Greg. Naputol yung linya. Balikan natin ang linya kay... ang binabanggit niya, sa kanilang lugar hindi masyadong malakas ang ulan. Galing sa Sifu Dam. Kaya may parte, may ilang lugar na binaha. So parang sa tono ni Gov, hindi ganun ang epekto. Hindi ganun considering sa kanilang landfall. Balikan natin, Gov. Okay. Yung landfall sa Dibilacan nga, hindi masyadong hindi masyadong damage yung mga hanggang doon sa Ilagan. Ang nangyari, nabigla kami kasi pabugso-bugso yung hangin ng gabi, konti lang. At saka yung ulan, pakonti-konti lang. Pero lumalaki yung tubig dahil lumaki yung tubig sa Cagayan River dahil nga, doon sa bundok nag-uulan So, ang nangyari, pag pumunta yung bagyo, dumaan sa pumunta sa Mountain Province, doon naman sa Sifu River Dam, nag-overflow na. Padadala ko kayo ng mga pictures nung magasang tubig doon. Biglang rumagasa yung tubig. Siyempre, bali kami, pumasok doon sa Sifu River, at isang tributary ng Cagayan River yon. Yung Sifu River, nagbaha. Ayun. Sa isang bayan sa Rojas, Isabela.
doon sa may boundary ng ano yun, Mountain Province at saka Isabela. Rojas. Ang pinaghahandaan namin, sa Rojas, ang pinaghahandaan namin sana yung sa Magat Dam. Kaso yung Magat Dam, maliit pa yung tubig doon Hindi nag-overflow yung Magat Dam kasi nagpa-release yan nung bago ng bagyo, pa konti-konti. So ang ang rumagasa talaga yung sa Sifu River. Kaya nga, kakusapin ko si Governor dyan sa Mountain Province na pag-usapan namin kung bakit hindi na maintain yung dam dyan kasi naapektuhan kami kung kailangan na ayusin talaga yung dam dyan. So nabulansing kami, nabigla kami dun sa ng bagyo. Marami yung naapektuhan doon. Marami-rami pero walang casualty. Wala namang casualty. Agad-agad. Kasi nung umaga, agad-agad nagpunta yung mga DRRMO namin saka yung provincial provincial yung PA ko, yung provincial administrator. At tinignan na, at nagpadala ng mga tao. Sa report naman ng mayor, wala namang masyadong damage at walang Hindi, nagkaroon ng damage pero hindi ganun katindi. Walang casualty naman. Yung nila yung Gob, yung binabanggit ninyong Sifu Dam, ano ba yan? Operational ho ba yun? Gumagana yun? Nasa alam mo, hindi ko lang narinig na may seafood dam. Hindi, kami rin. Siguro maliit na dam or medyo malaki na. Kakusapin ko na si Governor Dalog para tingnan talaga, ano ba yung dam mong yan? Baka gawa-gawa mo lang yan. Mario, Hindi kasi kung naka-apekto din sa marami nating kababayan na tumawid sa inyo, baka malaki din yung dam na yun, ano? Hindi, tributary yun Tributary sa amin yung Sifu River. Yung Cagayan River kasi, Anthony, Jerry, 20 tributary yan 20 tributary siya, so marami. Baka hindi natin alam, nakagawa na ng dam doon ng sa Sifu. Kasi yan din, nung rumagasa yung river na yan doon sa atin, isang bridge yan sa Rojas, na naputol. Ngayon lang nga, last year lang na natapos yun yung mahabang tulay na yun. Kasi binunggo ng mga debris na wash out. Pero lumang bridge na naman yun. Kaso bago na, medyo matagal-tagal din ginawa yun kasi mahaba. So hindi naman naapektuhan yung bagong tulay? Hindi naman. Sa awa ng Diyos naman, hindi. Panadala ko yun ng pictures para makita nyo talaga yung extent ng doon. Mabuti ho, Gob. Nag-aalala kami dahil pag sinabing ang bagyong Christine ay naglandfall sa Divilacan. Kayo agad naisip namin Oo Yeah, alam mo, handa naman kami sa mga bagyo yan. Sa 10 bagyong pumapasok sa Pilipinas, 11 yung pumapasok sa amin. Lagi kayong dinadaanan no? Oo nga. Sanay na rin kayo Yes, parang rin yan Parang yung mga dam ngayon, hindi na natin alam na may mga dam din pala doon sa taas na nagawa na. Tapos, ganun yung nangyayari. Pero may mga sinasabi ang Pag-asa mismo, ang laking bagay talaga ng Sierra Madre sa inyo dyan, sa Cagayan, Nueva Vizcaya, Isabela. Yes, kasi pero tandaan mo, Anthony, rin kami, valley rin kami, no. Malaki nga yung hinto ng hangin papasok diyan sa valley. Kaya lang ang problema natin, yung mga tributaries, pag umulan sa bundok, hindi yung maiwasan naman na raragasa yung mga debris. Kaya nga, nag-uusap kami ni PBBM, sabi ko, ang pinaka-importante talaga, magkaroon ng mga sabodam sa taas para yung debris mahinto. Actually, hindi naman yung tubig ang nagpapaano ng baha. Yung debris na pumapasok sa river. Kasi nagiging silted yung river. Tapos, konting ulan na lang, dahil marami ng debris yung river, kahit dredge ka ng dredge dyan sa river na yan, kung yung debris naman sa bundok, pinupuno nang papasok doon sa pupuno rin yung river. Yun ang problema. Kaya nga, dito sa Japan, nagpapatulong kami sa mga JICA people na, kasi sila expert na gumawa ng mga dams dyan Yun ang namin, na sana magkaroon ng maraming sabo dam
katulad ng mga ginawa rin sa Ilocos Norte, no? May mga sabo dam din na nagawa si Senator Amy dyan, saka si PBBM, nung gobernador siya, at saka nung congressman, na at least yung baha, hindi na ganun kadami, at saka nagiging tourist spot pa. So, yun ang kailangan ko sa mga 20 to tributaries dyan. Yun lang nga, meron palang seafood dam sa Mountain Province. Sa Mountain Province. Ano naman, rumagasa naman yung tubig. So sa infrastructure na may ilang na pinsala, pero paano po sa agriculture? Panahon pa naman ng mga anihan ngayon, di ba? Yun, Anthony, at least 70% na nagkaroon na ng ani sa palay. May mga konti sa mga bandang north na tinamaan at medyo dumapa. Katulad nga dyan sa Rojas na yan, nagkabaha. Mga naapektuhan sa akin siguro mga 700 hectares to 1,000 hectares na sa palayan. Na palayan. Buti pala nakaani na, nakatapos ng umani, yung 70% kanyo. Yes. At least yung konti na lang ang hindi pa nakaani. So, naman yan. Buti na lang yung national government natin through kila presidente nakapagbigay ng ayuda ng konti na pero karamihan na damage ngayon medyo na yung mga palusot yung mga pagkatastagani nagtanim kagad. Yun so, sana maganda kita dun nadali yung mga palusot, hindi nakalusot. Hindi naman. Pero pagkatapos itong bagyo to lulusot na naman siguro yan. Opo. Pero maganda naman yung ngayon, yung ginawa namin sa Isabela na yung pinatataas namin yung presyo ng palay para at least makabawi talaga yung mga tao at kumita. Governor, salamat po sa update. Ang isang napakagandang balita dyan, wala po, zero casualty po kayo. Pwede natin sabihin. Zero casualty, bagamat may mga evacuees pa rin kayo until now. Na tinutulungan ng ating mga padadala kita ng datos, Anthony, Jerry. Mabuhay kayo. Salamat. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Si Governor Rodito Albano ng Isabela. ACS Balita. Sifu Dam. Ayun, tinitingnan ko nga kaya lang ibang nung tinype ko sa Google ibang parang lingwahe, ibang lingwahe ito baka sa Chile yan. Hindi. Alihan sa tubig ang Sifu Dam sa Pilipinas. Nahimutang sa lalawigan sa province of Isabela, rehiyon sa Lupot sa Cagayan. Ayun, oo. Sa amihanang bahin sa Nasod, 290 kilometers sa amihanan sa Dakbayan sa Manila. Ganun. Hindi natin ang problema Cagayanon yata itong salita nitong na Google natin. Pero meron pala. Tinan mo si Governor nga ngayon lang niya nalaman Alam niya may Sipo River. Iba yung Chico River. Iba yung Chico Alam River. Natin yun. Boss Jomay, di ba? Boss Jomay tinuturo sa eskwelahan yun Pagka sinabing tapos babanggitin yung Cagayan River, yung Cagayan River na yan ay may 20 plus tributaries pala yan. Kaya nga grabe. Iba naman yung Rio Chico River. Iba pa yun. sa Nueva Ecija naman yun. Nueva Ecija yun At iba rin yung chikong masarap na prutas. Alas 6:45 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. This time check is brought to you. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday,
All you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang agarang maabot ng tulong ang mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa inilabas na pahayag ng Pangulo, sinabi nitong lahat ng resources ay inilalaan ng administrasyon para matulungan ang lahat ng apektadong lugar. Inikayat din ito ang pribadong sektor na umagapay na rin para mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta. Maapektuhan ng Bagyong Christine ang produksyon ng palay sa bansa ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. May mga palayan na binaha na makakaapekto sa produksyon. Sa inisyal na datos, umabot na sa halos 10 milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng bagyo. Pinaka naapektuhan ito ang Region 5 na may nasa 200 hectares ng taniman ng mais at palay. Namayani ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino ngayong nanalasa ang Bagyong Christine. Sa pamamagitan ng mga donation drive, rescue operation, pag-volunteer at pagtutulungan, muling lumitaw ang likas na pagiging matulungin ng mga Pilipino. Kabilang na rito ang Kaya Natin Movement, Jesse Robredo Foundation, Philippine Red Cross, grupo ng mga guro at pati ang Bini Fan Group ay kumilos na rin. At syempre pati ang MBC, Operation Tulong, inuulit po natin, no? Meron po tayong Operation Tulong Fund Drive. Inuulit po natin ang Metrobank account na pwede ninyong padalhan, 6407 6400-86412. Yan po ang sa Metrobank. Sa BDO ay 0005 natatakpan. Natatakpan, hindi ko mabasa. 0803. Ay, binaba. Ayan. 0005 0803 5635. Ayan. Ayos. Samantala, inilabas na po ng COMELEC ang pangalan ng lahat ng party list nominees nasasabak sa May 2025 elections. Ipinaskil ito ng COMELEC sa mga pahayagan at sa kanilang website upang makita at mabasa ng mga botante. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ito'y upang bigyan din ng pagkakataon ng sinuman na magsumite ng kanilang petisyon upang kansilahin ang nominasyon sa isang party list kung questionable ito. Formal nang natanggap ng Senado ang kopya ng 6.352 trillion pesos 2025 General Appropriations Bill o ang panukalang 2025 National Budget. Ito'y matapos aprobahan ng Kamara ang panukala nitong Setyembre bago mag-break ang sesyon. Una nang sinabi ng Senado na tututukan nila ang panukalang budget oras na magbalik ng sesyon sa November 4. Tinapos na ng Senado ang investigasyon sa mga umano'y pang-aabuso ni KOJC founder Apollo Kibuloy. Sinabi ni Senator Risa Ontiveros na siya ang chairman ng komite na nag-iimbestiga sa mga kaso ng pastor. Huling pagdinig na ang isinagawa nila noong October 23. Sinabi ng senadora sa loob kasi ng 7 buwan na pagkaantala ng hearing, tanging ang pagpapakita na lang ni Kibuloy ang kanilang iniintay. Anya, kompleto na ang cast of characters na kinabibilangan ni Kibuloy at ang kanyang mga kapwa akusado. Aprobado na sa Maynila ang ordinansa na dodoble sa buwan ng cash allowance na natatanggap ng mga senior citizens na residente ng lungsod. Hoy, Boy Gonzales. Boy Gonzales, tama sa ito, Boy Gonzales. Sa ilalim ng ordinansa, makatatanggap na ng 1,000 pesos kada buwan ang bawat senior citizen sa Maynila mula sa dating 500 piso. Pupondohan ang nasabing programa ng kabuang 2.4 billion pesos na ipatutupad sa susunod na taon. Sa probinsya, nilimas na isang lalaki ang pera at cellphone sa isang tindahan
sa Lawag, Ilocos Norte. Sa kuha ng CCTV, makikita na nagmanman muna ang isang lalaking nakaitim, may takip sa mukha at nakatsinelas at saka umalis. Makalipas lamang na ilang minuto, bumalik na ito na iba na ang suot na damit, ngunit parehas ang suot na tsinelas. Nadali ka sa tsinelas, pare ko. Nadali. Dito na nilooban ng sospek ang tindahan na makitang walang bantay, binuksan ang kaha ng pera at kinuha pati ang nakapatong na cellphone at pati yung sigarilyo. Tinira mo pa pati sigarilyo. Tinutugis na ng pulisya ang nasabing sospek na ang palatandaan po, mga kaibigan, ay may hawak-hawak na sigarilyo. Ayan, nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Antabayanan niyo po ang report ng ating mga RH reporters. May mga ilang poste pala ng kuryente ang nabuwal dito sa Metro Manila. At sa probinsya, binabanggit natin yung Chico River. Chico River. Napabalikwas si Romy Gonzales. May nangyari dito sa Chico River. Meron din nangyari sa Mabolo. Chico, Mabolo. At sa Chesa. Ayan. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng palatuntunan. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Magandang umaga sa mga kababayan natin sa Cavite na may mga lugar pala sa Cavite, especially sa Kawit. Oo, binaha rin pala dyan. Binaha din dyan sa Kawit. Kaya si Yuel hindi yata nakapunta rito eh. Hindi nakapasok. May mga lugar na naapektuhan ng ating mga kasama dito. Pero sabi ni Kuya Joel Sarignaya, dito sa Imus, walang kaproblema. Walang kaproblema. Kuya Joel Sarignaya, good morning at magandang umaga rin kay Kuyang Richard Domingo Villanueva from McAllen, Texas, USA. Nakatutok daw sa atin sa McAllen, Texas, USA. Texas. Kumusta ba yung election dyan? Mga manok dyan? Kumusta ba ang takbo ng election? Malapit na election sa atin sa Amerika. Uuwi ka ba? Uwi ako. Uwi ka? Ano bang balita kay Kamala Harris at kay Donald? Pukpukan. Mahigpit ang labanan, ano? Hindi pa rin kasi sanay ang mga kano, lalo na yung mga kana. Na ang iboto nila babae. First time kung sakali. Kung sakaling madadali ni Kamala. Na ano sabi mo, medyo malaki ang balakang. Malaki ang balakang para may anak na eh. Pero wala namang may nabalitaan ka bang anak na ni Kamala? Hindi nga eh. Ang may anak yung kanyang asawa. Oo. Yung nakatabi ni Mayor Along Malapitan. Sabi ni Mayor Along, nalalakihan ka ba sa akin? Pagkalaki-laking tao. Laki. Ay, nako. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Sandali po lamang. Saan ba lang? Boy Gonzales at Romy Gonzales. Paringan. Number 1. Kero ng Bayan, Katonying at Ka-Jerry. 2 por 2. 7:06 ang ating oras. Nagkaroon pala ng problema sa tubig dyan sa NAIA kahit bumabagyo. Sa NAIA? Kung kailan pa bumabagyo, tsaka nagka-problema sa tubig dyan sa NAIA Terminal 1. May pumutok daw palang main line ng tubo. Kaya water interruption. Oo, kaya mag-iisang linggo na ito. Pila Balde, sabi nga ni Raul Esperas, may pinadalang picture. May mga malalaking balde o parang drum na nakasagay doon sa anong tawag doon, yung pushcart na pang pinaglalagyan ng mga bagahe. Doon nakakarga, nakapila sila doon sa rasyon ng tubig. Ganon? Para may magamit. Pati sa CR siguro. Dahil walang mga pambuhos doon, panlinis. Malalang, kita mo lumilitaw lahat ng sakit diyan sa NAIA, no?
Actually, yung naalala mo yung sa bagahe. Oo, nitong nakarang araw, di ba? Nagka-problema sila dyan. Oo, kinukwento nga at tinanong ko kasi sa mga taga-NNIC, ano ba nangyari dyan? Naku, bago pa pumasok yung NNIC dito, umorder na si Ninong RSA nung July pa ng pampalit dyan. July pa lang, nung nalamang sila ang papalit dyan, umorder sila ng bago. Matagal lang daw talagang ma-deliver at ma-install. Para yung system ng baggage. Bagong sistema. Oo, na parang pumunta ka sa Singapore. Talagang tama luma talaga. na Inaabot na ng indulto di ba kung bachero? Parang sasakyan lang bumili ka ng segundo manong sasakyan. Yun, lalabas na ang mga sira sa nun. katandaan, pagka na-tsyempohan ka, patay ka, butang ka sa kalsada. Yung wear and tear na wear tinatawag. and tear, yun. Puntahan na natin ang ating mga RH reporters. Punta muna tayo dyan sa Kalinga. Dyan sa may Chico River, meron daw 5 natrap. Aba? Ihatid sa atin ni RH41, Romy Gonzalez. Come in, Romy! Tagumpay na nasagip ang 5 katao matapos silang matrap sa Chico River, partikular sa Tulyao, Calaran, Tabuk City, Kalinga. Nagtulungan ng mga miyembro ng City Disaster Risk Reduction Management Council sa panguna ng Water Search and Rescue Team, Bureau of Fire Protection ng Tabuk, PNP at Barangay DRMA ng Barangay Tanglag. Ayon sa report, nagtungo ang 5 individual sa Chico River para mangalap ng isda. Subalit hindi nila napansin ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Dahil dito, mahigpit na pinapaalalahanan ng mga opisyal ng Tabuk City ang mga residente na iwasan muna magtungo sa Chico River ngayong may nararanasan pang sama ng panahon. Samantala, magpapatuloy naman ngayong araw ang paghanap sa 60-year-old na si Francis Angel na tinangay ng lumaragasang tubig sa Chico River, particular naman dyan sa may Sabanglayaan area sa Sabangan Mountain Province bandang alas 11 kahapon ng tanghali. Kagad na nag-deploy itong Bontoc Emergency Operations Center ng 5 composite team para hanapin ang nalunod na 60-year-old na senior citizen. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Lakay Romy Gonzalez. Samantala, meron daw po mga poste ng kuryente at puno na nagsibagsakan sa Maynila. Ito kagabi nga, sabi natin, lakas ng hangin, ano? Alamin nga natin ang update mula sa madodoble ang allowance sa Maynila daw. Sabi ni Mayor Hani Lacuna, by next year, doble ang allowance ng mga senior citizen. Alamin natin ang update mula sa isang beneficiary nito, 29 Boy Gonzales. Come in, boy! Love you, Mayora. Love you. Ayos Magkano ba ngayon? Isang buwan. Magkano ba ngayon? 500? 500, 500. Monthly. Tuwing 3 buwan, binibigay. Ibig sabihin, 3,000 na rin yun. 3,000. Magiging 3,000 na. Kahit pa paano. Actually, inayos pala nila yan dahil nung mga nung panahon ng pandemic, kasama sa nabibigyan, kahit hindi taga Manila. Lumipat na sila, Anthony, kaya yung inayos nila yung listahan. Oo. Nabibigyan yung iba kahit hindi na taga Maynila, kaya inayos nila yung listahan. Kaya maayos na naman at sa next year. Next year, abangan natin yan, kamo. Sisingilin natin. 3,000. January 1. Ayos. Ayos. Sa lakas ang ulan at hangin nga kagabi, Anthony Jerry, dala ng severe tropical storm Christine, naglipa na yung mga natumbang puno at nabali ang isang poste ng Meralco sa lungsod ng Manila. Kagabi pa ay nagsagawa ng clearing operation ng Manila DRMO sa puno ng Kamatili na nabuhal sa kasagsagan ng pagbayo kagabi ng hangin at ulan sa M. de la Fuente Street sa Sampaloc, Maynila. Naialis na mga natumbang puno sa iba't ibang lugar para hindi na makaabala at magdulot pa ng panganib sa mga tao at sa mga nakaharang sa kalsada. Kabilang dito sa San Perfecto Street, Craig, Josepina 2 at De La Fuente, M. De La Fuente, Sampaloc. Samantala, nabali naman ang poste ng Meralco kagabi sa Aurora Boulevard sa Santa Cruz. Na nawala na supply ng kuryente ang mga residente
sa bisinidad ng Aurora Boulevard, Blooming Street sa Santa Cruz, Maynila. Dito si Iber Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Samantala, kuha tayo ng update mula sa Kamsur. Dahil nagpunta ron ang Operation Tulong at kasama ang ating RH reporter na si Edniel Parosa. Come in, Edniel! Naputol si Edniel. Pero may video si Edniel eh. Oo. Edniel, subukan mo nga yung audio ng Zoom natin. Edniel, subukan mo nga. Ayan, may... Naririnig mo ba kami? Okay, babalikan natin. Andyan sila sa Camarines Sur, isa sa mga lugar na heavily damaged ng bagyong Christine. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Christine lalabas na ng PAR ngayong araw pero maaring bumalik sa Lunes. Isa pang bagyo papasok sa Pilipinas sa linggo. LPA sa labas ng bansa, bantay sarado rin ng Pag-asa. Metro Manila o ilang bahagi ng Metro Manila nalubog sa baha dahil sa bagyong Christine. Ilang dam sa Luzon nagpapakawala ng tubig. Dating Pangulong Duterte aalangan na raw po dumalo sa Senate hearing kaugnay ng war on drugs, sabi ni Senator Pimentel. 2 milyong pisong reward alok ng Southern Police District para maaresto ang isang Chinese na suspect sa pamamaril sa isang hot pot restaurant sa Makati. Bagong silang na sanggol, iniwan sa terminal ng bus sa QC, ina ng baby at nobyo nito, arestado sa Nueva Ecija. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:15 ang ating oras. Balikan muna natin ang report ni Edniel Parosa mula dyan sa Kamsur. Kami Edniel! Jerry at Anthony, kasabay ng muling pagsikat ng araw dito sa Camarines Sur matapos ang 3 araw na halos walang puklat na pag-ulan bunsod ng Bagyong Jenny. Arangkada na nga ang feeding mission ng DZRH at MBC Operation Tulong. Mission nating mapasok sa mga bayan ng Milaor at San Fernando na hanggang kahapon lubog pa rin sa baha. Ito ang dahilan kung bakit yung mga sasakyan, kabilang na yung mga may kargang produkto at relief mula sa Metro Manila ay hindi pa rin basta-basta makapasok sa syudad ng Naga. Ayon sa 9th Special Action Battalion sa pangunguna ni Police Major Marbal Cueva, may mga residente pang nagpaiwan sa naturang mga lugar kahit baha, pero nangangailangan ng dagliang makakain. Kasama natin itong staff trooper sa paghatid ng pagkain para sa 9,000 katao. Initial pa lamang ito, sakay ng kanilang Ural truck at rubber boats ngayong umaga. Pasado hating gabi na nakarating dito sa Camp Sagan Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial itong team ng DZRH. Sa pangunguna ni May Binauhan ng Operation Tulong at ang masisipag nating volunteers, diretso agad sa pagluluto at paghanda. Wala pang pahinga halos mula sa buong araw na biyahe at pagsuyod sa mga bahang lansangan. Makatawid lamang galing sa lalawigan ng Quezon. Pakinggan natin si May Binauhan.
On our part sa DCRH Operation Tulong, ang gusto naman natin is maabot, mabigyan ng pagkain yung mga nanghihingi ng pagkain, katulad ng binabanggit ni Major Cueva, na kailangan nating mahatid yung ating mainit na lugaw na ating niluto nitong magdamag. Kasi nga marami nga, sabi ni Sir, ang humihingi ng makakain. Maabuti na lamang, Jared Anthony. Sa unang beses, mula nang tayong bumiyahe, ay wala nang pag-ulan dito sa Kamsur. Oo nga, ang ganda na pala ng ang ganda na pala ng panahon diyan. Anong bayan kayo mismo sa Kamsur? Wala dito sa kampo, pupunta tayong Milaor at San Fernando dahil yung dalawang bayan na yun. Oh, yun, lubog yun. Lubog pa rin. Tama. Yung bayan na yun, yung dadaanan mong dalawang bayan patungo doon sa syudad ng Naga. Ang problema dahil ba yung dalawang lugar na yan, hindi makapasok maging yung mga nagbibigay ng relief at iba pang mga tulong, even yung mga products na sana'y maibebento at mapapakinabangan nating mga kababayan diyan sa hardest hit kung may tuturing ng Bagyong Christine. Niel, linawin lang natin yung in-interview mo kanina, baka mapagkamalang baka kandidato ng party list rep, baka akala nila party list yung... yung ba yun nasa likod? Ayan, si May. Baka mapagkamalang kandidato yan. Hindi po, nililinaw lang natin. Hindi po, yan po ay... ipinanganak po yan, may hawak-hawak ng lugaw na ipinamimigay sa kapwa niya. Talagang pagtulong. Ayan, yung dalawang Ural truck na yan ng Special Action Force dito sa Kabikulan, nang gagamitin natin. Kasama natin ang mag-aapit itong karga-karga natin. Uy, very good. Bakbaks kalderong tulong sa ating mga kababayan. Ang nangyari pala doon sa mga baha, Jared Anthony, kinakwento ditong ng ating kapulisan, yung iba nagpaiwan doon. Pero kahit nagpaiwan sila doon, sumisenya sila ng ganito. Ganitong senya sila. Pahingi raw ng pagkain. Sibog. Talaga, kailangan talaga yan. So hindi pa, ang report, hindi pa ba nagsasubside kahit pa paano o kumakati yung tubig? Hanggang kagabi kasi dumating tayo past 12, mataas pa rin talaga. Mataas yung tubig doon sa area. Mamaya sisilipin ulit natin. Kasi ang nangyari ngayon, Jared Anthony, kapag ganito, kahit wala na yung ulan, yung tubig mula sa kabundukan, saka pa lamang bumababa sa mga highway. Tama yun. At saka may debris yun. May debris, hindi lang basta tubig. May kasamang troso yun kung may namumutol ng puno doon sa taas. Isa pa yan. Kahapon nga, kaya nahirapan tayo mula Quezon, hindi lang basta baha, may putik na kasama. Yung pa. Malubong sa atin. At iba pang mga motorista. Mag-ingat kayo dyan, Edniel, sabihin mo kay Mayora, mag-ingat din. Kasama pa rin si DZH Anchorwoman May Binauan na hindi politiko. At ang volunteers sa DZH Operation Tulong at syempre ang PNP Region 5. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan. Thank you sa PNP Bicol, PNP Region 5 at sa General Andre Dizon. At saka sa Special Action Force. Samantala, bahagyang bumilis ang Bagyong Christine habang nasa karagatan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Huling namataan ang bagyo sa layong 125 kilometro sa west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at pagbugso na 115 kph. Kumikilos ang severe tropical storm Christine sa bilis na 25 kph sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. 25 lugar kabilang ang Metro Manila ang nasa ilalim pa rin ng signal number 2 habang nakataas ang signal number 1 at sa 21 lugar sa Luzon at Visayas. Naasahang lalabas ang Bagyong Christine mamayang hapon. Dahil palabas na ng PAR ang bagyong si Christine, sinabi po ng Pag-asa na malamang bumalik naman ito pagsapit ng Lunes o Martes. Sa track ng bagyo, sinabi ni weather forecaster Benny Estrella na bahagyang babagal ang pagkilos ng bagyong Christine sa labas ng bansa sa linggo at pipihit pabalik sa Pilipinas. Papasok muli ito sa PAR na Lunes o Martes at posibleng lumapit sa kalupaan ng Luzon. Gayunman may posibilidad pa rin anya na mabago ang track nito sa mga susunod na araw. Pero kanina, kausap natin si Dan Villamil, ito na yung update. Ang sabi ni Dan Villamil, although nandyan yung possibility ng Fujiwara effect, pero maliit yung tsansa. Maliit yung tsansa.
Samantala, dalawang weather disturbance pa ang binabantayan ng DOST Pag-asa sa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Sa latest cyclone update ng ahensya, nabatid na ang unang LPA na binabantayan ay ganap na rin bagyo at posibleng pumasok sa bansa sa linggo. Ito nga yung magiging si Leon. Huli itong namataan sa layong 2,330 kilometers sa hilagang silangan ng Mindanao at taglay ang hangin na umabot sa 55 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na 70 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 25 kph at patungo sa direksyong hilagang kanluran. Oras na pumasok sa bansa ay tatawagin nga itong si Bagyong Leon. Samantala may namataan ding low pressure area ang Pag-asa sa layong 2,265 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas pero mababa daw ang tsansa na ito'y mabuo at maging bagyo. Hindi nakaligtas ang Metro Manila sa hagupit ng Bagyong Christine. Maghapon nakaranas ng malakas na bigwas ng hangin at ulan ng NCR kahapon dahilan upang malubog din sa baha ang maraming lugar. Kabilang sa binha ang kahabaan ng Espanya Boulevard at Taft Avenue sa Maynila at Pasay, Araneta Avenue, Katipunan Avenue at White Plains sa Quezon City dahilan upang ma-stranded ang maraming mga pasahero at sasakyan. Nagpatupad naman ang preemptive evacuation sa mga residenteng nasa mababang lugar ang Mayor ng Marikina, Marcy Teodoro, matapos na umakyat sa ikalawang alarma ang antas ng tubig sa Marikina River. Nagpakawala ng tubig ang 5 dam sa Luzon, bunsod ng malakas na pagulan sanhin ng Bagyong Christine. Ayon sa Pag-asa Hydrology Division, alas 4 ng hapon ang magpakawala ng tubig at buksan ang Gate 3 ng Amboklamdao, 2 gate sa Binga Dam at tig-1 gate sa San Roque Dam at Magat at Ipo Dam. Bunsod dito, nakataas ngayon ang flood advisory sa mga dinadaluyan ng Pampanga River Basin, kabilang na ang Jaen, San Isidro, Cabiao, Arayat, San Simon, San Luis, San Isidro, Cabiao, Arayat. Magkakahalo na ho ito, Nueva Ecija at Pampanga at Bulacan. Pati ang dinadaanan, Pampanga River yan eh. San Miguel, yon, Bulacan na ito. San Ildefonso, Candaba, ayan sa Pampanga, San Simon, Apalit, Pampanga. Gayun din ang mga lugar kung saan dumadaloy ang Agno River System sa Pangasinan. Nakastaas din ang flood alert sa Bula, Kamaligan at Lake Buhi sa Bicol Region, maging sa mga bayan diyan sa Cagayan Province. Meron ding flood advisory sa mga bayan ng Bulacan, kabilang sa Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpet, Paumbong at sa Hagonoy. Nagdulot ng aberya sa operasyon ng LRT-1 ang natumbang puno sa poste ng kuryente sa pagitan ng EDSA at Libertad LRT-1 station kagabi sa kasagsagan po ng malakas na ulang dala ng Bagyong Christine. Hanggang yun station lamang tuloy ang naging biyahe ng tren mula Fernando Po Station na nakaabala sa maraming pasahero. At may update si RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Sa Jerry, sabihin na alis na yung nakabalandrang puno sa pagitan ng EDSA at Libertad Station dito sa LRT-1 at naibalik na rin yung kuryente sa bahagi naman ng Taft Avenue dito sa may Pasay City. Permayan sa DZRH ni Sani Pascual, supervisor ng Meralco, na hanggang ngayon tinatrabaho pa rin yung pag-aalis ng puno sa ibaba naman itong LRT station. Nakatirik kasi yung bumigay na puno sa bakanting lote sa kahabaan nitong Taft Avenue. Yan yung puno ng dako yung bumigay. Sabi ni Pascual, bukas daw nila target maalis ang kabuuan nitong puno kapag gumanda-ganda na yung lagay ng panahon. Nagsasagawa naman yung Light Rail Manila Corporation ng assessment doon sa epekto ng bumuwal na puno sa catenary facilities at may mga ginagawa na ring mga repair o pagsasaayos sa istasyon. Ini-inspeksyon na rin nila ang lahat ng istasyon at riles upang masiguro yung kaligtasan ng mga bibiyahing tren at ng mga mananakay. Pero nagpapatupad pa rin ang operator ng limitadong operasyon at tumatakbo yung mga tren mula sa Central Terminal patungo naman sa Fernando Po Jr. Station at pabalik. Mula dito sa may lungsod ng Pasay, na makulimlim na yung panahon nito, si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Ang laki rin ng puno na yun. Biruin mong ibual ng Christine. Matindi. Napakalaki. Matindi ko si Christine. Oo.
Ay, medyo wala na hong ulan dito ho sa Metro Manila, pati dito sa Pasay. Baka yung iba mainip na sa bahay at maghanap na ng magagawa at mapupuntahan. Huwag nyo hong isama, huwag kayong pupunta dito sa Star City. Bakit naman? Sarado pa ho ang Star City. Sarado pa, okay? Sarado pa ho ang Star City, kaya para sa kaligtasan na rin ang lahat yan. Bawi na lang tayo sa ibang araw pag okay na talaga ang panahon. By the way, ngayong araw na to, wala pa rin pumpasok sa lahat ng opisina ng gobyerno sa buong Luzon at gayon din ang klase sa pribado at pampublikong paaralan. Samantala, sinabi naman ni Kuya Jerry Espidillon na sa Nueva Vizcaya daw po ay hindi naramdaman ang pagpaparamdam ni Christine. Talaga? Maswerte. Maswerte kayo dyan. Yan yung sinasabi nating kagandahan naman ng Sierra Madre Mountains. Merong ibang naiko-cover. May harang nahaharangan yung hangin sa Bicol, yung sinabi ni Kuya Dan Villamil kanina ng Pag-asa, record high. Ito, pakinggan po nyo to pakinggan nyo to. Yung tubig pong ibinuhos, Ivan. Ito pang headline, Ivan. Kises. Alintinay. Ang tubig na ibinuhos ng bagyong si Christine dyan sa Bicol ay 528 millimeter na ibinuhos sa loob lang ng 24 oras na dapat yung ang karaniwang buhos niyan sa pang mahigit isang buwan, isang kalahating buwan. Ang isang buwan daw nila dun 400 millimeter sa isang buwan. Sa isang buwan. Ito raw ho'y mas marami ang volume kaysa sa Undoy na nasa 420 millimeters nung 15 years ago. Kaya tama yung pakiramdam ni Congressman El Rey Villaferte na mas matindi sa Undoy yung naranasan nila sa record sa data ng Pag-asa. Ito po ang pinakamaraming ulan na naitala sa Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon. Ito pong nangyari noong October 22 hanggang 23. Ayan. Susunod! Dito po. Ano nga ba? May linaw na ba ang pagdalo ni dating Pangulong Digong sa Senado? Alamin yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:28. Ang balitang ito at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Bachero, ano bang number tayo ngayon? Gusto mo, number 1 tayo ngayon, Kumbachero. Kumbachero, alam mo ba na itong BDO Pay app ay sobrang flexible? Kahit anong BDO account or credit card mo, pwede mong gamitin. Talaga? Oo. Pwede bang i-link ang BDO bank account o credit card account? Pwede ba kahit pareho? Pwede. Naku, kung ganun pala, sobrang hassle-free na magbayad. Walang kahirap-hirap. Pero teka, paano yung mga walang BDO account? Pwede din ba silang gumamit? Siyempre naman. Eto, pwede silang mag-open ng BDO basic account mismo sa app na walang initial deposit or sa branch. Kaya kahit hindi ka BDO client, enjoy ka pa rin sa features tulad ng scan to pay, send money at pay bills. Ang saya pala ng BDO Pay app, flexible na, convenient pa. Oo, kaya kung gusto mong ma-hassle-free transactions, i-download mo na ang BDO Pay app. Sobrang flexible at swak na swak sa pangangailangan mo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Kuha muna tayo ng update mula sa Hydrometeorology Division ng Pag-asa. Malaman natin ang level ng tubig sa mga dam. Ilan yung mga dam na binanggit natin kanina na nagpapakawala ng tubig. Si Sir Paulo Pamintuan nasa linya natin. Sir Paulo, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning po, Ka Jerry at Ka Tunying at sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay. Opo. Kumusta na po ang ating mga dam ngayon, especially dito po sa Luzon po? Okay po. Bali po, as of 6 a.m. po, ngayong October 25, meron po tayong total ng 6 na dam po na mayroong nakabukas na gate. Dito po yan sa Luzon lahat. So, unahin po natin itong nasa Bulacan.
Ipo Dam po at saka Bustos Dam ang nakabukas po. Bali, ang Ipo Dam po ay merong 2 gates po na nakabukas. Dalawang at gate. Ang Bustos ay ganun din po. Dalawang gate din po. Marami ho bang pinapakawalan niyan na tubig pag nakabukas yung gate? Dalawang gate. Ganyan, na ganyan? Opo. Bali po, ang outflow po nila, ang total ay nasa 360, ang 360 CMS. So, mababa lang po ito relative sa capacity po ng Angat River. Pero nonetheless po, kahit mababa ang ating ang pakawala ng mga dam dahil sa paulan na dala ng bagyo ay tataas, inaasahan natin tataas ang mga level ng mga ilog. So, nagbababala po tayo sa mga nakatira sa tabing ilog sa Angat River po sa Bulacan. So, kung sa ngayon po ang sinasabi ninyo, kaya pang saluhin ng Angat River yung pakakawalan itong mga dam na ito. Kaya bagamat dapat pa rin mag-ingat yung nasa nearby area, no? Tama po. Dahil po baka meron mga local activity, mga tumatawid ng mga ilog, mga daily activities po ng mga ating mga residente doon. Opo, okay. So may dalawa na tayo sa Bulacan. Opo, dalawa po sa Bulacan. Tapos po itong cascading dam po natin sa may lalawigan ng Benguet at Pangasinan, yung Ambuklaw, Binga at San Roque po. So unahin ko po ang Ambuklaw. Meron pong 4 na gate na nakabukas. Ang total po ay 2 meters ang opening po ng gate nila. At ang kasunod po, Binga Dam, 6 na gate po ang nakabukas. Total po ay 3 metro ang opening ng gate. Tapos po, San Roque Dam, 1 gate po ang nakabukas. 0.5 meters, kalahating metro ang opening. Oo, malalakas ho yung malalaking dam yan. Binibitawan ho na tubig na yan. May mga maapektuhan ho bang lugar? Meron po, so pinapingat po natin ang mga residente sa barangay Ambuklaw po, sa bayan ng Bokod, sa Benguet po. Maapektuhan po posible ng Ambuklaw Dam. Tapos po sa Binga Dam naman po, ang posibleng maapektuhan ay barangay Dalupirip at Tinongdan sa bayan naman po ng Itogon. Tapos po sa San Roque Dam, meron po tayong ilang mga bayan, munisipalidad na posible pong maapektuhan. So ilista ko po bayan ng San Manuel, San Nicolas, Asingdan, Tayug, Santa Maria, Villasis, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bayambang, saka Bautista. Daming bayan sa Pangasinan yan. Marami pong bayan po ito. Ito po bang mga sinasabi niyong maapektuhan, una ng Ambuklaw, Binga at saka po ito San Roque, yung mga barangay at bayan na to, inirekomenda po ba ninyo ang evacuation? Ganun ba kalaki ang epekto nito? Flooding po ba ang tinutukoy ninyo? Yes po, flooding po ito sa tabing ilog po at sa mga flood-prone areas. At tayo po nagre-recommend po ng mga action ng LGU at ng mga residente po natin. So kung kasama po sa protocol ng LGU, ng kanya-kanyang LGU, ang preemptive o kaya forced evacuation ay nasa kanila na po ang kapangyarihan po na iyon. Malakas pa rin ho ba, Sir Paulo, ang mga pag-ulan dyan sa lugar para ituloy-tuloy pa ang pagpapakawala ng tubig na ganyan? So ngayon po, ang meron pa pong naka-issue sa gawin ng Pangasinan, rainfall warning. As per weather advisory po ng Pag-asa ay moderate to heavy pa po ang inaasahan dito sa Pangasinan at Benguet. So yung watershed po nitong Ambuklaw, Binga, San Roque, inaasahan po yung outer rain bands ng bagyo natin ay makaka-apekto pa rin. So iba yung pag-iingat po, hindi lang po sa ilalabas ng dam, pati po yung idudulot na pag-ulan doon sa mismong mga bayan. Dahil po
ayun, tataas din po ang mga kaidugan natin at yung mga naiipong tubig sa mga urban areas po natin. Opo. Sir Paulo, kanina kausap namin si Isabela Governor Rodito Albano. May binahang bayan sa kanila doon, yung Rojas. Rojas, dahil daw sa isang dam, Sifu Dam. Familiar kayo doon? Downstream dam po iyan sa may Opo. Isabela. Ang minomonitor lang po natin na major dam ay yung Magat Dam. Sa katotohanan po, ang Magat Dam ay may nakabukas din pong gate. One gate, 2 metro po ang opening. Nasa 371 TMS po ang outflow po ng dam na ito. So, relative po sa kakayanan ng Magat River na mag-hold ng tubig, mababa lang po itong 371. Pero, sinasabi nga po natin, hindi lang naman po yung spill ng dam ang nagpapataas ng tubig, kundi maging yung paulan na kasabay na pagulan mula sa bundok. Tama po. So magkakonekta po ba yung Magat tsaka yung Sifu? Doon ba siya nakakonekta? Kung sa Magat River, hindi ko po parang kung downstream itong Sifu. Sa Mountain Province daw po pala ito eh. Sakop ng Mountain Province. Hindi nga po alam ni Governor na may ganung dam doon eh. Oo, sa Sifu Dam. Sifu Dam. Well anyway, so yung pala yung pang-anim nababanggitin nyo na dam, yung Magat. Tama po. Yun na, naunahan pala natin si Sir Paulo, no. So ang sinasabi po kanina ni Kuya Dan Villamil, ang tubig na bumagsak sa Bicol noong isang araw ay pinakamarami ng ulan sa kasaysayan at 528 millimeters. Ganun nga po ba ang nakalagay dun sa listahan ninyo dyan sa record ng Pag-asa? Bali po, opo, nakapagtala po ng, kumbaga ay historic. Equivalent po sa 2 buwan po na ulan in 24 hours yung Bicol, Sa mga istasyon po natin, meron pong mga nakapagtala na higit 500 millimeters na ulan. So, ayun po, historic nga po maituturing itong paulan na ito na dala ng Bagyong Christine. At dahil po sa kumbaga ay geography ng Bicol River Basin ay ganoon po, naging matindi po at malawak ang pagbaha. Mga first time lang pong binaha ay naitala po sa mga iba't ibang bayan po. So ito palang ibinuhos na ulan, ito just for the record, kayo na po ang nagsasabi, eksperto po kayo, ito po'y katumbas ng 2 buwang ulan. Opo, sa bali po ang tinatawag nating climatological normal o yung kumbaga ay long-term na average, ay ganun po ang nakikita natin. Sa kumbaga po sa buwan po ng Oktubre, meron po tayong inaasahan na amount of rainfall, so na-doble po niya yun. At ito nang kauna-unahan, first time na makapagtala tayo ng ganito kataas. Ang sumusunod sa kanya ay yung Ondoy na, Sir Paulo. Hindi po natin ma-confirm iyan, kasi po meron din pong mga ibang bagyo na nakapagtaulan ng matindi sa Bicol. Pero ito yung pinakamatindi na so far sa kasaysayan ng Pilipinas. Sir Paulo, maraming salamat po. Kayo po ba taga Pampanga? Taga Bulacan po. Taga Bulacan. Opo. Mga pamintuan ng Angeles. Malamang kamag-anak nyo rin yun. Thank you so much, Sir Paulo, pamintuan ng Pag-asa. Maraming salamat po at ingat po tayong mag-ingat po kayo. Siya po ang happy ba siya? Siya ang happy ng Hydro Meteorology Division. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:46. This time check is brought to you by
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Wala pang katiyakan kung dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs na nakatakda sa Lunes, Oktubre 28. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Pimentel na siyang itinalagang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, nag-aalangan na raw po si dating Pangulong Digong na dumalo. Ngunit sabi ni Pimentel, mas mabuting hintay na lang ang araw ng Lunes kung siya nga'y darating o hindi. 4 na biktima ng war on drugs sa ilalim ng Duterte administration ang inaasahan dadalo sa pagsisimula ng investigasyon ng Senado sa Lunes. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Nene Pimentel, sapat na ang 3 hearings upang makover nila ang drug war investigation. Samantala, inabisuhan naman ni Pimentel si Senator Ronald Bato de la Rosa na welcome ito na sumama sa hearing upang maibahagi rin niya ang kanyang nalalaman kaugnay ng kampanya kontra droga ng dating administrasyon. Si Bato ang kauna-unahang PNP chief na nagpatupad ng Oplan Tukhang sa buong bansa noong nakalipas na administrasyon. Patay ang 5 teroristang konektado sa Daula Islamia matapos na makipagbakbakan sa pwersa ng militar at pulis sa bayan ng Sultan Naga, Dimaporo, Lanao del Norte. Sa ulat na nakarating sa Campo Crame, nabatid na nilusob ng mga tauhan ng CIDG at military ang kuta ng mga rebelde sa barangay Bangko na nauwi sa engkwentro. Target sana ng mga otoridad na arestuhin sa bisa ng arrest warrant ang magkapatid na tumatayong leader ng grupo na sina Musa Dama alias Tonte at Uya Dama alias Lagbas. Arestado ang isang lalaki at babae sa Nueva Ecija matapos na mag-iwan sila ng sanggol sa isang bus terminal sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV sa Baliwag Transit Terminal sa Cubao, nabatid na pasado alas 2 ng hapon nang makitang magkasama ang isang babaeng nakapulang hoodie at lalaki na may pandong na t-shirt. Pareho silang pumasok sa loob ng comfort room at nagtagal doon ng 2 oras bago lumabas na may dala ng puting tela na tila may laman sa loob at saka sumakay ng bus patungong Gapan, Nueva Ecija. Makalipas ang ilang minuto, nakita na lamang ng ilang tauhan ng terminal ang isang patay na sanggol na nakakabit pa ang pusod sa pagitan ng 2 malaking drum na ginagamit sa paglilinis ng mga sasakyan. Nako, patay pala. Kaya dito na hinanap ng liaison officer sa terminal ang kuha sa CCTV at nakita ang kahinahinalang lalaki at babae. Pero dahil umalis na ang sinakyan nilang bus, inalerto nito ang lahat ng kanilang konduktor at driver sa text at doon na natunto ang mga suspect dahilan upang idaan ang bus ng kanilang sinasakyan sa Peñaranda Police Station kung saan sila ipinadampot. Hi! Oy, may Smiley Bagayas dyan sa NAIA Terminal 1. Meron daw mga delayed flights sa Cumbatchero. Ganon? Oo. Kaya may mga pasaherong maagang dumating doon. Noon na lang nila nalaman na delayed ang kanilang mga flights. Ayan. Maidi, ikaw na muna ang bahala sa mga pasahero dyan ng mga delayed flights. Ay, pasensya na doon sa nag-message sa atin si Ludovic Biel Pasao Bared. Ang nabanggit ko pala Nene Pimentel. Sorry na. Coco. Alam mo naman ako, diehard Nene ako eh. Nene Pimentel. Mang Omeng, kumusta na po kayo? Happy 50th birthday kay RJ Pacheco. Diba? Si Pacheco? Si RJ Pacheco. Binabati ka ni Mon Samson ng Manila Bulletin. At magandang morning kay Sir Boyet Bautista ng Hyundai. Kuya Boyet, magandang morning. Ayan. O baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay ho, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na.
Kuyang Elmer ngo, how are ya? How are ya? Uy, pasensya na Kuya Elmer ha. Alam kong gustong-gusto mo kaming makita ni Kumbatsera at pisilin ang aming mga pisngi. At dahil miss na miss mo na kami, miss na miss ka na rin namin. Ganun din. At si Kuya Romel Sitin. Kuya Romel, kumusta ba dyan sa ASEA? Hindi ba naapektuhan ng Christine ang magandang ASEA? Napakagandang ASEA na yan. Kung kayo po ay halimbawa ay nagpaplano kayo sa mga susunod na out-of-town trips with your family, andyan lang nyo ang ASEA. Lapit lang. At mas mainam kung ang sinasakyan nyo ay ito pong Cherry Tiggo 7 Pro. Siyempre. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches na infotainment na may Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa maswabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kang dalang gamit na ikakarga sa sasakyan. At ipinagmamalaki rin po ng Cherry Tiggo 7 Pro na meron itong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof. Naswak sa inyong mga out-of-town trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pa hinihintay? Subukan na at i-test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyong lugar. Ay mga kababayan, wala pa humpasok hanggang ngayon dito sa buong Luzon. Pero samantalahin natin ito, hindi lamang kung kayo hindi naapektuhan, samantalahin natin sa pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. At doon naman sa mga naninirahan sa mga lugar na nabanggit kanina, dahil tuloy-tuloy na ang pagpapakawala ng tubig sa ilan yun? Limang dam. Actually, 6 na dam kasama yung Magat Dam. Pero specific po na binanggit na maapektuhan ilang mga bayan po sa Pangasinan. Ayan, dahil po sa pagbubukas ng gate ng San Roque, diyan po sa isang barangay sa Ambuklaw, yung barangay Bukod, at yung pong sa Binga, meron pong 2 barangay na maapektuhan dyan. Pero kahit saan man po ay naroroon, mga kababayan, mag-ingat po tayo. At siyempre, wag po natin kalilimutang ipanalangin sa Panginoon Diyos na iligtas po tayo sa gitna po ng mga kalamidad. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Jackie say, hey Diane, let's run out behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on. This time check is brought